Good afternoon guys. Time check. It's 3:17 PM. Punta tayo ngayon sa Defy Customs. Ipapa-powder coat ko ngayon yung grab bar ko. Ipapa-powder coat natin ng white. Hindi ko alam kung kaya nilang tapusin ngayon. Kasi sa pagkakaalam ko hanggang 6 lang sila. Hindi ko lang kung gaano katagal nila gagawin yon kasi grab bar lang naman ang powder coat ko eh. Sana matapos nila bago mag 6. Pero kung hindi, di wala. Balikan ko na lang siguro sa ibang araw. Or bukas, pwede naman din bukas. Kaso ang pasok ko kasi 10 AM. Eh ang open nila 9. Di ko lang aabot ako ng office nun, pero tignan ko na lang. Dun sa last video ko pala, sabi ko dun bibili ako ng engine bushing kasi nga yung likod ko parang maalog, parang kumikembot-kembot yung likod ko eh. So sabi ko baka ang problema nito is yung engine bushing, so bumili na ako. And then pumunta na ako ng mga moto shop kasi nga replace ko yung engine bushing kasi yung tingin ko yung problema. Tapos chinek na ni kuya anong gagawa doon. Sabi niya mukhang okay pa naman yan. Ang nakikita niyang problema is yung gulong ko. Yung gulong ko yung medyo burado na rin yung mga ano tawag doon sa gulong, yung parang mga groove niya. Medyo pudpud na rin kasi. Sabi ni kuya, yun yung problem kung bakit gumigewang yung likod. And ayun, niwala naman ako kay kuya kasi nga, yun nga yung, ano siya eh, mekaniko siya eh, alam niya yung mga ganyan. So, ayun, change of plans. Bumili ako ng gulong. And ito, nakakabit ko na, ayun nga, tapos tinetest ko sa mga lubak-lubak, nawala nga yung ano niya, yung mga kembot-kembot niya, hindi na siya maalog yung likod. So yun pala yung naging problema is pudpud na yung gulong ko sa likod, hindi na siya makapit. So ngayon okay na siya, normal na ulit. Ang binili ko palang gulong is Pirelli Angel. Mamaya ipapakita ko na lang pag uwi sa bahay. Dito lang din ako bumili sa Marikina area. Yun lang pala yung problema, yung gulong. Bumili pa ako ng engine bushing, 2. Wala ko yun yung problema. Nagmamarunong kasi ako eh, putik yan. Pero okay lang, at least may reserva na akong engine bushing. Nung unang palit pala yung ng gulong ko, nakakapanibago. Kasi tumaas siya eh. Kasi gawa nga ng pudpud na yung likod. Medyo tumaas siya ng konti. Pero ngayon nasanay na ako. Tsaka ano siya eh, nung unang, di ba pagkakabit ng gulong, dinrive ko na pa uwi. Parang ako si simple lang pag lumiliko ako. Parang ano niya eh, ang rounded kasi nung gulong. Sa mga nakakaalam dyan nung Pirelli Angel, ang rounded niya eh. Hindi ko lang kung bakit ganun talaga yung design nung oo, dahil bago lang kasi. Yan no, nakita mo yung mga gulong na ganyan. Hindi siya ganyan eh. Hindi siya ganyang ka-rounded. Yung Pirelli talagang rounded talaga siya. O baka dahil bago lang. Kaya pag every time naliliko ako, parang ang smooth niyang iliko. Pero at the same time, parang tutumba. Parang ganun yung feeling. Ngayon na okay na siya. Kumbaga parang nasanay na ako. Mas masarap na siyang i-drive ngayon. Maaraw na ngayon. Alam ko may bagyo eh, bakit? Wala. Okay lang yan. Bada yung ganyan, maaraw. Para nakaka-rides. Tsaka pagpapasok sa office, hindi hassle. Hindi yung magkakapote ka pa. Papalit ka ng tsinelas. Hassle eh. Medyo malapit na tayo sa Defy Customs. Ano oras ba? 3:34. Feeling ko hindi nila matatapos agad to.
Baka balikan ko pa to. Dito na banda yung ano eh. Sa may after ng video. Ito, Defy Customs. Ayan, dito na tayo. Ayun guys, nabigay ko na yung grab bar. Iniwan ko na lang kasi alanganin na rin yung oras eh. May ginagawa din silang iba. So, baka balikan ko na lang by Thursday siguro. Mga ganun na lang. Ang singil sa akin dun sa grab bar lang is 1.4. Ayun, pinakulayan natin ng pearl white. Same na itong kulay na to. So, uwi na ako. Pero baka magpagupit pala muna ako. Medyo mahaba na rin itong buhok eh. Pagupit muna ako. O nga pala guys. May sinabi ako dun sa mga previous na video ko na yung ikakabit kong front fender crest dito sa may harap. Parang dapat ko pang i-customize. Dapat ko pang siyang itabasan. Kasi nga hindi maganda yung lapat dito sa may front fender. Eh di tinabasan ko na. Eh ang tanga ko, mali yung pagkakasukat ko. Kumbaga naging sobra yung tabas ko. So, di kung itutuloy ko pa, masyado nang liliit yung fender crest. Eh di wala na. Ang pangit na. Di ko na tinuloy. Ang ginawa ko, may in-order akong iba pa. Pang siya, pang Vespa siya. Ipapakita ko na lang yung picture kung ano yung itsura nung tinabas ko. Tapos, papakita ko na rin yung binili kong bago. Pero itong binili kong bago, hindi ko sure kung lalapat din ng maayos. Pero, feeling ko mas madali siyang tabasin kasi plastic siya. Unlike dun sa isa na parang hindi ko alam kung anong material ba yon. May matigas na parang medyo ma-powder pag inano mo, tinabasan mo. Pero anyway, yun nga. Yung binili kong bago, kailangan pa rin tabasin. Tsaka mas maganda siya, may design. Parang medyo ano tawag dito, butas yung gitna. Mas maganda siya. Ini ikakabit natin dito nga. Meron pa pala hindi nakakabit na isa yung wheel dop. Tsaka na pag may time. Meron pa akong nung bibili ako ng gulong, may pinuntahan akong unang bilihan ng gulong. Kaso wala silang Pirelli. Kaya ang hinahanap ko kasi talaga Pirelli. Wala akong masyadong alam sa mga gulong. Nag-research lang ako. Karamihan, ang sabi nila, maganda daw talaga yung Pirelli. So, kahit medyo mahal siya compared sa mga iba, sa isip-isip ko mas okay na yung gagastos ka ng mas mahal na gulong. Kasi, kumbaga parang ano yan eh. Isa to sa mga safety ng motor. Yung gulong. Okay lang gumastos ka ng mahal. Diba? Kasi, kumbaga parang proven na to eh. Pirelli. Okay lang kahit mahal siya. Parang sa mga helmet. Okay lang gumastos ka ng mahal. Kasi yung mga mumurahin, walang quality yan eh. Kapag hinampas mo ng tubo yung helmet na yan, basag agad din eh. Okay lang gumastos ka ng mahal. Same thing sa mga brakes. Isa rin sa mga safety yan, yung brake. Ang gandang bumili na ng mga mamahalin. At yung mga kilalang brands, mas okay talaga yung mga ganun.
And guys, tapos na tayo magpagupit dito sa may Marikina Pablings. Maganda yung gupit nila dyan, mabusisi. And guys, malapit na tayo sa bahay. Papakita ko lang yung gulong. So guys, ito yung gulong. Ayan, 110 by 70 by 12. Ayan. Ang stock tires kasi ni Fasio is ito, 110, 70 and 12. So ang ginawa ko, ito same pa din sa harap, pero dito sa may likod, dito sa likod nilakyan ko, ginawa ko siyang 120 imbis na 110, 120, 70 and 12. So ayan, mas maano to, mas malapat. And may dati meron ako nilagay dito na aray kong init na tire hugger, pero tinanggal ko na kasi hindi siya kasya, kasi mas nilaki yung kinapalang ko kasi tong gulong sa likod. So ayun, tinanggal ko na lang. Kasya naman siya, hindi naman siya sumasaya dun, okay naman. So ayun, ito yung sinasabi ko kaninang rounded, masyado siyang rounded, pero okay naman. Next na kakabit natin yung dito, yung nilalagay dito na fender crest next time. So yun lang. So ngayon wala pa akong grab bar. Yan dito, so pina-powder coat natin. And ayun, sa next vlog na lang ulit. Salamat sa mga nanood. Peace.